Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala na ang Espiritu Santo na siyang nananaan sa katawan ni Kristo, na siya ring iisang Espiritu na nananaan sa ating katawan, ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos, Ama na siyang may gawa ng buhay nating mga tao, na siyang dapat nating sambahin, purihin, ibigin at paglingkuran ng higit sa lahat. At sa araw na to ang topic ko ay, Chris Aquino, naghihirap na. Pera, paubos na. Gusto kong ibahagi sa inyong katotohanan na itong si Chris Aquino, hindi naman niya talaga naunawaan ang mga aral ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang kanyang katawan. Maliwanag na sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan kung sino nga ba si Chris Aquino. Kung ano yung mga naging gawa ni Chris Aquino. Alam nating lahat na si Chris Aquino ay anak ni Cory Aquino na naging presidente sa ating bansa. Anak siya ni Ninoy. Kapatid siya din yung si Pinoy na naging pangulo din sa ating bansa. Si Chris Aquino ay artista na pinasikat ng ABS-CBN. Yumaman siya sa kanyang mga programa na ipinapalabas, pero naligaw ng landas ang kanyang kaluluwa dahil nangalunya siya. Nangagaw siya ng asawa ng may asawa, kumabit siya, pumatol siya kung kani-kaninong lalaki, na hindi niya naunawaan na yung kanyang katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang pangangalo niya, pakikiapid at ang kumabit ka sa asawa ng may asawa, wala yung kapatawaran sa banal na Espiritu, sa Espiritu Santo na nanaan sa katawan nating mga tao. Naging mapagmataas si Chris Aquino, mayabang, hindi lang sa kanyang kapwa, maging lalo't higit ay sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng kanyang buhay. Ngayon na siya ay may sakit na, marami ang dumadalangin para kay Chris na siya ay pagalingin ng Diyos. Pero gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan. Ang Espiritu Santo ang Diyos na may gawa ng buhay natin. At kahit pamilyong katao ang magdasal para kay Chris Aquino, kung mismong si Chris Aquino, hindi siya gumagawa ng aksyon mismo para sa sarili niya, para humingi ng kapatawaran sa banal na Espiritu na nanaan sa kanyang katawan, na siyang Diyos na may gawa ng kanyang katawan, hindi diringgin ng banal na Espiritu ang panalangin ng sino mang tao para pagalingin si Chris Aquino. Sinabi ni Kristo, the words that I say to you does not come from me, but from the Father that is in me. Templo ng Espiritu Santo yung katawan ni Kristo. Sinabi ni Kristo, ang nagpapagaling ay hindi ako kundi ang Ama na nasa akin. Dahil templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao, ang Espiritu Santo ang siyang nagpapagaling at bumubuhay ng patay. Honestly, si Kristo nung ipinapako at pinapatay sa krus, noong 3 araw, nabuhay na mag-uli si Kristo dahil yung katawan ni Kristo, templo yun ng Espiritu Santo. At ang nagbalik ng buhay kay Kristo sa katawan niya, ay mismong ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo na pinaglingkuran ni Kristo. Ang misyon at layunin ni Kristo ay hulihin ang bawat kaluluwa na magsisi na at magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao nang sa gayon
yung kaluluwa ng tao na yun ay maligtas na huwag mamatay gawa ng kasalanan. Dahil ang kasalanan ay kamatayan. At yan ang may kakayahan na pumatay ng iyong katawan at kaluluwa. Na siyang magbubulig sa kaluluwa mo sa impyerno sa oras na umalis ka na dito sa mundo. Dito sa lupa. Dahil yung ating katawan, sa lupa ay nagmula sa alabok, na muling babalik sa alabok. Yung ating kaluluwa, espiritu yan, nagmula sa Espiritu Santo. Nababalik sa Espiritu Santo para humarap sa paghukom. Kung dito sa lupa, hindi mo sinamba, hindi mo inibig ang Espiritu Santo, hindi ka naglingkod sa Espiritu Santo, mas pinili mong mamuhay ng may kataasan at kayabangan, hindi lang sa kapwa mo, kundi lalo tigit ay sa Espiritu Santo. Darating ang panahon, tuturuan ka ng leksyon ng Espiritu Santo na hindi mo malilimutan. Dahil ang Espiritu Santo ang Diyos na kinakalaban mo, na siyang may hawak ng buhay mo. Kasi sinasabi ko sa inyo, ang kalabanin nyo ang Espiritu Santo. Hindi kayo mananalo. Dahil ang kinakalaban nyo mismo ay ang Diyos na lumikha sa sarili nyo. Ako bilang isang tagapagsalita ng banal na Espiritu, dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan, honestly, maraming taong nairita din sa akin sa pagkasabi ko ng katotohanan na si Chris Aquino ay naging talandi. Dahil honestly, yun ang ginawa ni Chris Aquino Pumatol siya sa hindi niya asawa. Nanlalaki siya. Ilang lalaki ang nagdaan sa buhay niya. Yung katawan niya, sagradong tahanan niya ng banal na Espiritu. Na binaboy ni Chris Aquino sa pangangalo niya, pakikiapid. Dahil nga sikat siya, akala niya yung buhay niya forever. Mayaman siya, lagi siyang nasa taas. Pero sinasabi ko sa inyo, ang anumang bagay na meron tayo dito sa mundo, babawiin niya ng banal na Espiritu Yung hindi bagay ang nagbibigay ng buhay sa ating mundo, kaya sa ating tao. Kaya sinabi nasasaad sa banal na kasulatan, do not love the world or anything that belongs to the world, for the love of God is not in them. Ang gusto ng Panginoon, yung ating kaluluwa ay maglakbay na kasama niya sa Espiritu at katotohanan. Huwag nating babuyin ang sagradong tahanan ng Espiritu sa mga kamunduhan at kalaswaan. Honestly, dito sa mundo natin ginagalawan, may programa si Rapi Tulfo. Pag nanonood ako niyan, nakikita ko kung gaano ng karaming tao ang lumalapastangan sa banal na Espiritu. Na binababoy nila yung sagradong tahanan ng Diyos, ng banal na Espiritu, dahil sa kamunduhan at kalaswaan. Kaya maraming pamilya ang wasak. Dahil maraming mga tao ang kumakabit sa hindi nila asawa. Na ginugulo yung pamilya ng tao na maayos. Gawa nga yung kabit. Ang kabit, sinasabi ko sa inyo, ang kabit, hindi yan sugo ng banal na Espiritu. Sugo yan ng demonyong si Satanas. Para wasakin ni Satanas yung dalawang pinagsama ng Diyos. Para itong kabit manggulo doon sa pinagsama ng Diyos. Para paghiwalayin din ni Satanas yung pinagsama ng Diyos, ng banal na Espiritu. Honestly, ang mga kabit, salot, anay sa tahanan. Ngayon, kung hindi mo papahalaga ng iyong pamilya, hindi ka magiging kontento sa kapartner mo, maghahanap ka ng ibang putahe para tikman mo yung hindi mo naman pag-aari. Nasasad naman sa banal na kasulatan sinabi ng Panginoon, huwag mong kakanin ang laman at dugo ng iyong kapwa. Dahil nasa dugo nito ang buhay nito. Yung mga haska na wasakin yung buhay ng kapwa mo dahil gusto mo dahil hayok ka sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan, hindi iyon kalugod-lugod sa banal na Espiritu. Isa yung kasalanan na walang kapatawaran. Kaya yung panggagahasa, pangmumolestya, yung mga bakla na pumapatol sa kapwa nila lalaki, mga babae na pumapatol sa kapwa nila babae, yung mga babae o lalaki na bayaran dahil nagbebenta sila ng aliw,
Wala yung kapatawaran sa banal na spirito dahil yan lahat ay mga immoral na gawain. Binababoy ng tao yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo dahil sa kamunduhan at kalaswaan. Yung iba, pinagbebenta nila yung katawan nila, gawa ng pera. Ginagawa nilang puhunan ng kanilang katawan, gawa ng pera. Gusto nilang kumita ng pera. Pero ang pera, hindi yan ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, kundi mismo ang banal na spirito na nasa ating katawan. Maraming tao hindi nila ito naintindihan. Sa pagpapahayag ko ng katotohanan patungkol kay Chris Aquino, dahil naging prangka ko at brutally honest ang bunganga ko, sa pagsasabi ko ng katotohanan, ipinpoint ko anong mga ginawa ni Chris Aquino. Alam ko maraming nairita sa akin. Pero ang katotohanan, ginigising ko lang ang diwa ni Chris Aquino na mag-repent na siya. Dahil kahit milyong katao ang hilingan niya ng tulong, na ipanalangin siya para sa kanyang kagalingan na siya pagalingin ng Diyos, hindi yung diringgin ng banal na spirito na nananahan sa katawan ni Chris Aquino. Hanggat si Chris Aquino ay hindi humihingi ng kapatawaran sa banal na spirito na siyang Diyos na may gawa ng kanyang katawan. Kailangan ni Chris Aquino na magbalik loob sa Espiritu Santo. Bawat tao, individual tayong huhusgahan ng banal na spirito. Hindi mo nung pwedeng sabihin, oh, pinanalangin ko siya, maliligtas na siya. No. Bawat tao tayong gagawa, meron tayong obligasyon na gagampanan dito sa mundo. Kaya tayo umiral dito sa mundo dahil may obligasyon tayo. Ako, alam ko na kung anong obligasyon ko. Sumunod sa yapak ni Kristo. Nahikayatin ng mga tao na sambahin ang banal na spirito sa kanilang katawan dahil ang banal na spirito, ang Espiritu Santo, ang Diyos na may hawak ng buhay nila. Pero maraming mga tao, sarado ang utak. Hindi nila tinatanggap ang Espiritu Santo, ang Diyos na may gawa ng buhay nila. Nagagalit pa sila sa akin. Sinasabi pa nila sa akin na may demonyo raw sa katawan ko. Well, honestly, templo ng Espiritu Santo ang katawan ko. Ang Espiritu Santo na sa aking katawan ay Diyos yun, hindi yun demonyo. Ang demonyo ay si Satanas, na lumalapastangan sa banal na spirito, na kinakalaban ng Espiritu Santo. Yung mga bakla, honestly, kinakalaban nila ang Espiritu Santo eh. Yung sagradong tahanan ng Diyos, binababoy din nila sa kamunduhan at kalaswaan. Ang nilikha ng Panginoon, ang banal na spirito, lalaki at babae lang. Ang lalaki, bihisan mo yan ng damit pambabae, di mo matatago ang totoong kasarian yan. Lalaki pa rin yan. Ang babae, bihisan mo yan ng damit pang lalaki, hindi mo matatago ang totoong kasarian yan. Babae pa rin ang kasarian yan. Walang tao na makapanlilin lang sa banal na spirito, sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo, na siyang may gawa ng buhay natin. Honestly, yung si Vice Ganda, yung mga halakhak at pagtawa niya, pagkatapos ni Chris Aquino, susunod siya. Sinasabi ko sa inyo, susunod yang si Vice Ganda. Parurusahan din niya ng banal na spirito. Dahil binaboy din ni Vice Ganda ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Sinasabi ko sa inyo, ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, nagiging prangka ako at diretsa akong magsalita dahil ang banal na Espiritu Santo ang nagsasalita para sa akin. Ang katawan ko ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Nagpasakop ako sa banal na Espiritu para ipahayag ko yung katotohanan na siya lang ang nag-iisang Diyos na dapat purihin, sambahin, ibigin at paglingkuran ng tao. Dahil bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. Hindi masama ang intention ko patungkol kay Chris Aquino. Yung pagsasabi ko ng brutal, kung anong ginawa ni Chris Aquino, eh dahil iyon ang totoong naging bunga ng mga ginawa ni Chris Aquino. Pero sa pagiging prangka ko, alam ko marami nasasagasan, pero alam ko naman ang katotohanan eh. Truth will really hurts. Dahil ang nahe-hurts naman talaga ang pride, hindi yan gusto ng Panginoon, nakalagay yan sa Biblia. God hates pride. Pero yung mga tao na matataas ang pride, pag na-hit yan, sinampal sa kanilang katotohanan,
Nasasaktan sila. Hindi, masama daw, dapat daw ang Diyos lang ang maghuhukom. Sino daw ako para maghukom? Ang banal na Espiritu Santo na nasa katawan ko ay Diyos. Yun ang naghuhukom, hindi ako. Hindi ako ang humuhusga. Sinabi ko lang yung totoong naging bunga ng gawa ni Chris Aquino. Si Chris Aquino, honestly, pinanood ko yung ni Boy Abunda sa kanya. Tinapos ko yun. Ang ikinuwento lang naman halos ni Chris doon. Yung mga sakit niya, pangalan ng sakit niya, pangalan ng mga gamot niya, kung anong nangyayari sa kanya. Nagsorry siya, nagsosorry siya sa mga tao dahil humihingi siya ng, baka na ipanalangin pa siya. Baka isipin ng mga tao na ang kapal ng mukha niya. Yun yung sinabi niya eh. Wala akong nakita na sinabi niya na humihingi ako ng kapatawaran sa Diyos sa mga ginawa kong kasalanan. Sinabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos. Buhay pa. Pero honestly, itong sasabihin ko sa iyo, Chris Aquino. Binibigyan ka ng banal na spirito ng panahon para mag-repent. The more na hindi ka nag-repent, the more na humahaba ang araw mo, the more ka nagsasuffer. Dahil yung katawan mo, na sagradong katawan, na templo ng Espiritu Santo, maraming sakit na lumalabas na sa katawan mo. Dahil marami kang kasalanan na ginawa sa Espiritu Santo, yung katawan mo na sagradong tahanan ng Espiritu Santo, doon ipaparanas ng banal na Espiritu, yung kaluluwa mo nagsasaper na sa loob ng katawan mo. Ito yung katotohanan. Ang layunin ko, sabihin ko sa'yo, magsisi ka na, magrepent ka, humingi ka ng kapatawaran sa Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo ang totoong Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tao. Siya yung may kakayahang magpagaling at bumuhay ng tao. Siya nga ang bumuhay kay Kristo eh. Noong ikatlong araw nung si Kristo pinako sa krus, si Kristo ay nabuhay mag-uli gawa ng banal na Espiritu. Dahil yung katawan ni Kristo, templo yan ng banal na Espiritu Santo. Kaya si Kristo ay nabuhay na mag-uli. Kaya si Kristo nagsasalita patungkol sa banal na Espiritu. Narito na tayo sa huling panahon. Ang pagdating ng Diyos Ama ay narito na dahil ang ating katawan sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang Diyos na buhay na hindi nakikita ng mga tao, na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Pero mahirap talagang ipaintindi ang mga salita na gusto kong ibahagi sa kanila, sa mga taong ipokrita at ipokrito, dahil hindi naman talaga nila sinasamba ang Espiritu Santo sa puso nila, na siyang kanilang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila. Hindi nila tinanggap kay Kristo ang katotohanan na ang Espiritu Santo ang may gawa ng buhay nila. Kaya hindi nila nakikita ang katotohanan na ang Espiritu Santo ang Ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Ang lumukob kay Birheng Maria ay ang Espiritu Santo. Si Kristo ay naging tagapagsalita ng Espiritu Santo para sabihin sa mga tao na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay mismo ang Espiritu Santo. Kapag wala ng Espiritu ang katawan nating mga tao, patay na tayo eh. Hindi na tayo iiral dito sa mundo. Kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Hindi naman sinabi ni Kristo, honor God in the building. Pumunta ka doon sa building. Hindi lang sinabi ni Kristo. Sinabi ni Kristo, honor God with your body. Dahil nga ang ating katawan, sagradong tahanan ng Diyos. Pansamantalang tahanan ng ating kaluluwa. Pero anong nangyari? Kahit anong sabihin ng mga tao, sinasagot ko yung mga comment doon. Binibira ko yung mga tao doon. Sa mga post ko doon sa kung anong sagot nila, binibira ko sila ng talagang lagapak. Sinasabi ko sa inyo, ang may gawa ng buhay nyo, ang Espiritu Santo. Hindi ang sarili nyo. Paano kung bawin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo? Handa na ba kayo? Nasisiguro nyo na ang kaluluwa nyo maliligtas, makakapunta sa langit? Kung hindi nyo kinilala ang Espiritu Santo ang inyong Diyos Ama? Kung kinalaban nyo ang Espiritu Santo na siya ang may gawa ng inyong katawan at kaluluwa? Ito sinabi ni Chris Aquino, lalaban daw siya hanggang sa huli. Pes, itong sasabihin ko sa iyo, Chris Aquino, ang may hawak ng buhay mo ay ang banal na Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo. Siya yung Diyos na may hawak ng buhay nating mga tao. Tayong mga tao, paano natin kukontrahin ang Espiritu Santo? Siya yung may hawak ng buhay natin. Kahit pa sabihin mong
lalaban ka hanggang sa huli. Ang Espiritu Santo nga may hawak ng buhay. May pitikin kaya ng banal na Espiritu Santo ang kaluluwa mo ngayong araw. Alisin sa katawan mo. Dito das ka, paano ka lalaban? Hindi, ang tao, wala tayong ating pag-aari. Ang ating katawan, pag-aari yan ng Espiritu Santo. Ang ating kaluluwa, pag-aari din yan ng Espiritu Santo. Tayong mga tao, wala tayong atin na pag-aaring atin. Yung ating katawan at kaluluwa, libre yan na tinanggap natin sa Espiritu Santo. Pero maraming mga tao, ang walang takot sa Espiritu Santo dahil naging mapagmataas sila. Mayabang, kasikatan dito sa mundo ang kanilang tinanggap. Pera, lahat ng mga bagay na pinagyayabang nila, meron sila dito sa mundo. Wala naman yung value sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan natin. Hindi naman natin yung madadala sa hukay. Mayamat mahirap, parehas naman ng ating babagsakan. Mamamatay tayo. Sabihin mo, okay, maganda ang libingan mo. Diamante, ginto, katulad ng kay Dolphy, Quezon. Oh. Pero ang katotohanan, uudin din yung katawan nun eh. Katulad din ng taong mahirap, pag namatay, pare-pares lang tayong proseso. Pag namatay tayo, pag nilibing tayo, at hindi natin pinakremate yung ating katawan, uudin yung ating katawan. Maaagnas yan. Pare-parehas tayong mga tao. Walang mahirap mayaman sa paningin ng Espiritu Santo. Pantay-pantay tayo. Pero ito ang pagkakaiba. Kapag inibig mo ang Espiritu Santo, sinamba mo siya, maliligtas ang kaluluwa mo. Makakasama ka ni Kristo sa langit. Pero pag kinalaban mo ang Espiritu Santo, mamamatay ka gawa ng kasalanan na ginawa mo sa Espiritu Santo. At yung kaluluwa mo, itatapon nyo ng Espiritu Santo sa impyerno. Doon, umiyak ka, magmakaawa ka, humingi ka ng kapatawaran sa Espiritu Santo. Huli na. Ang tao, may kakayahan pa siyang magsisi at itama yung kanyang pagkakamali at magbalik loob sa Espiritu Santo hanggat nananahan pa ang Espiritu Santo sa katawan ng tao. Pero kapag wala ng Espiritu Santo sa katawan ng tao, namatay na yung tao, wala nang chance ang tao para itama ang kanyang pagkakamali. Dahil yung kaluluwa niya, wala nang kakayahang bumalik sa katawan niya eh. Para itama niya ang kanyang pagkakamali. Unless, binigyan siya ng chance ng Holy Spirit. Pero gagamitin siya ng Holy Spirit para hikayatin din ang mga tao na magsisit magbalik loob sa Espiritu Santo. Honestly, maraming ibang tao na namatay, na nagpapatotoo na nakita nilang may impyerno at may heaven. Yung si Angelica Zambrano, nagpatotoo siya. Namatay siya, I think 24 hours siyang namatay. Pinakita sa kanya ni Jesus yung impyerno. Sinabi niya doon sa kanyang istorya, nakita niya doon yung Pope John Paul II na sinabi niya, paanong nangyari yun na siya ay naririyan doon sa mundo? Ay banal yan, iniidolo yan ng maraming tao. Ang sagot sa kanya ni Jesus, hindi niya itinuro ang katotohanan. Kaya siya nagdurusa dyan. Honestly, hindi itinuturo ng mga pare, ng Papa ng Romano Katoliko, na ang banal na spirito na nasa katawan nating mga tao ang siyang totoong nag-iisang Holy Father at amang espiritual na dapat sambahin, paglingkuran at ibigin ng higit sa lahat. Kaya yung mga pare, mga papa ng Romano Katoliko, sinasabi ko sa inyo, dahil nangahas silang mangaral ng salita ng Diyos na hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu Santo na mangaral ng salita ng Diyos. Honestly, sinasabi ko sa inyo, mamamatay ang katawan at kaluluwa nila at sa impyerno ang bagsak. Mapapasama yun doon. Sa sinabi ni Angelica Zambrano na yung Papa na iniidolo dito sa lupa ng maraming tao, nagsasuffer sa impyerno. Dahil hindi niya itinuro ang katotohanan na ang mga tao ay mag-repent.
sambahin ng Espiritu Santo sa katawan nating mga tao dahil ang ating katawan templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang totoong Diyos. Itong si Chris Aquino, anong nangyayari ngayon sa buhay niya? Patong-patong na yung sakit niya sa kwento niya kay Boy Abunda. Umiiyak na rin yung bulsa niya dahil sa mahal ng bills na binabayaran niya sa mga gamot niya. Honestly, yung anak niyang si Bimbi, gusto niyang pabalikin at pagtrabahuhin na. Dahil nga gusto patulungin sa pagbabayad ni Chris Aquino sa mga bills niya, sa mga medical bills niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang sino namang tao na nagmamataas at nagmamayabang, hindi lang sa kanilang kapwa, pero lalo't higit sa banal na spirito, ay ibinababa ng Espiritu Santo. Walang tao na nakahihigit sa Espiritu Santo. Walang tao na makapanlilin lang sa Espiritu Santo. Ang misyon ng aklat na to ay para magpahayag ng katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos, ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang totoong amang espiritual na nagsugo kay Kristo. Si Kristo ay bugtong na anak ng Espiritu Santo. Si Kristo ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para yung ating kaluluwa ay maligtas. Dahil kung tayo ay tatanggapin natin ang mga aral ni Kristo at susundin natin ang kagustuhan ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo, ang ating kaluluwa ay maliligtas dahil kikilalanin ng Espiritu Santo ang ating kaluluwa na kapatid ni Kristo sa Espiritu. Ang tao, hanggat ang kanyang kaluluwa ay hindi ipinapanganak sa Espiritu, hindi makakapasok ang kaluluwa niya sa langit. Sinabi din niya ni Kristo, "No one can enter in heaven unless they are born again in the Spirit." Sinabi ni Kristo, "I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me." Honestly, kay Kristo ko lang tinanggap ang banal na Espiritu. Siya ang nagturo sa akin para ang puso ko'y mapalapit sa Espiritu Santo dahil yung mga salita ni Kristo, naunawaan ko na nanggaling yun sa Espiritu Santo na nasa katawan niya. Ito yung mission ko ngayon. Manghuli ng kaluluwa ng mga tao na naliligaw ng landas. Si Chris Aquino, naligaw na ng landas ang kanyang kaluluwa gawa ng karangyaan, kasikatan, pera, pakikiapid sa hindi niya asawa. Patong-patong yung ginawa niyang kasalanan sa Espiritu Santo eh. Kaya yung kanyang sakit na naranasan ngayon, nag-multiply din sa katawan niya. Walang gamot, walang doktor na makakapagpagaling kay Chris Aquino. Unless nagrepent siya. Nagbalik loob siya sa Espiritu Santo, nagpakumbaba siya. Humingi siya ng kapatawaran sa Espiritu Santo. Sinabi nga ni Kristo eh, "Anything you ask to my Father, He will give it to you." Kung ikay magpapakumbaba sa Espiritu Santo, hihingi ka ng kapatawaran, hihingi ka ng tulong sa Espiritu Santo na pagalingin ka, He will help. Sinabi nga ni Kristo eh, bago pa man umakyat yung kanyang espiritu sa langit, sinabi niya sa kanyang mga disipulo, "I will never leave you like an orphan. I will leave you the Holy Spirit as your helper. And He will remind you all the teachings that I have told you." Yan yung sinabi ni Kristo. Kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo, lahat ng mga itinuro ni Kristo, i-remind yan sa iyo ng Espiritu Santo. Dahil yung tinuro ni Kristo sa iyo, nagmula yun sa Espiritu Santo, yun din ang katuruan ng Espiritu Santo na gusto ng Espiritu Santo na ibahagi mo sa mga tao. Which is yun ang ginagawa ko. Sinabi ni Kristo, templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Sinabi ni Kristo, ang kasalanan na walang kapatid kapag nilapastangan mong Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo, honor God with your body. Sinabi ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Which is totoo. Hindi lahat ng taong tumatawag sa Diyos ay maliligtas kung hindi mo sinamba, hindi mo inibig, hindi mo pinaglingkuran ang Espiritu Santo na nasa katawan mo na siyang iyong amang espiritual dahil mas inibig mo ang mga karangyaan dito sa mundo.
Masasabi nga sa banal na kasulatan, what is the benefit of gaining the richness from this world if it will causes you to lose your soul? Honestly, si Chris Aquino, yumaman sa karangyaan, sa kasikatan, pero binabangan siya ng Panginoon, di ba? Nagsasuffer na yung kaluluwa niya sa katawan niya. Honestly, konting buhay na lang binibigay ng banal na Espiritu Santo kay Chris Aquino eh. Pero ako, gusto kong gisingin ng diwa yung mga tao. Katulad ko, tao din ako. Pero nakita ko na ang katotohanan. I open up my mind na hindi ako nabubuhay para sa sarili ko lang. Totoo yung sinabi ni Kristo, templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. Totoo ang sinabi ni Kristo ng tao hindi nabubuhay na sinapay lamang. Dahil nakita ko ang katotohanan. Ang katawan na walang Espiritu ay patay. Nakita ko ang katotohanan ng Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Siya yung totoong nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao. Kaya hinihikayat ko kayo, yung mga taong ipokrita at ipokrito na hindi nila tinatanggap ang katotohanan, hintayin nyo. Darating ang araw, babawin ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo, mamamatay kayo. At kapag humarap ang inyong kaluluwa sa banal na Espiritu para humarap sa paghuhukom, sinasabi ko talaga sa inyong katotohanan. Hindi handa ang kaluluwa nyo sa araw ng paghuhukom. Nahuhukuman na ng Espiritu Santo ang kaluluwa nyo. Dahil hindi nyo nakikilala ng Espiritu Santo ang Diyos Ama na nagbibigay ng buhay sa sarili nyo. Kaya mag-repent na kayo. Narito na sa huling panahon, ang labanan dito sa mundo ay labanang espiritual. Yung mga tao na tumatawag sa Diyos, na hindi nila talaga nakikilala ang Diyos, hindi naman talaga ang banal na espiritu ang sinasamba nila eh. Minsan, ang tao, akala nila yung mga karangyaan, pera, yung kalaswaan, lahat ng mga nanggaling yun sa Diyos. No, hindi yun nanggaling sa Diyos. Nanggaling yun sa diablong si Satanas na kaaway. Na siyang nanlilinlang para yung kaluluwa nyo ay maligaw ng landas. Na sa kanya pumanig para lapastanganin din yung banal na spirito. So pag namatay ang tao, dahil mas inibig niya ang kalaswaan, kamunduhan, mga bagay na narito sa mundo, kaysa sa Espiritu Santo na nasa katawan nila, ang kaluluwa nila hindi makakapasok sa langit. Yan ang talagang sinasabi ko sa inyo. Hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo at hindi rin kayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Ako binigyan ng Panginoon ng talento para manghuli ng kaluluwa. Hindi para ibaon ang kaluluwa sa impyerno. Para hilahin ko doon sa liwanag na magbaliklog kayo sa Espiritu Santo. Pero yung mga taong matataas ang pride, hindi nila matanggap, nasasaktan dahil nahihit ko yung pride nila. Sorry sa inyo. Sorry na nasaktan ko ang feelings nyo dahil sa pagsasabi ko ng katotohanan. Pero ang sasabihin ko sa inyo, ang katotohanan ay ang siyang magpapalaya sa tao. Masakit ang katotohanan para yung sword with two blades on the side. Yung salita ko parang kung sa espada ba, may patalim sa magkabilang panig, na pag tinamaan ka talaga, talagang mahihiwa ka. Masasaktan ka talaga. Pero totoo ang sinabi ko. Ang Holy Spirit ganun eh. Kapag kinalaban mo siya, iuurak sa'yo ng Holy Spirit yung katotohanan. Masasaktan ka talaga. Ngayon, kung magsisi ka, na-realize mong may pagkakamali ka, nagpakumbaba ka, nagbaliklod ka sa Espiritu Santo, it's good for you. Dahil ang Holy Spirit, maawain sa mga taong marunong magpakumbaba. Nagpapagaling sa mga taong marunong humingi ng awa sa Kanya. Pero kung hihingi ng awa, ng dasal, pero hindi naman sa Holy Spirit ka humihingi ng awa, obviously ang tinatawagan mong Diyos yung isa eh. Ang iniidolo mong Diyos yung kaaway ng Espiritu Santo eh. Espiritu din kasi si Satanas eh. Dating anghel yan ng banal na Espiritu na naging Judas at demonyo sa Espiritu Santo. Dito sa mundo may dalawang espiritu naglalaban. Ang Espiritu Santo at ang demonyong si Satanas.
which one you choose, saan ka pumanig, yun ang pupuntahan mo. Kung sa Holy Spirit ka pumanig, maliligtas ka. Pag pumanig ka doon sa demonyo si Satanas, kawawa ka. Dahil yung kaluluwa mo, hindi yung makapasok sa karya ng Diyos, hindi yun maliligtas. Malulubog yun doon sa kumukulong apoy. Doon magmamakaawa ka, gusto mo nang mamatay, kahit patay ka na dito sa mundo, yung kaluluwa mo gusto mo nang mamatay doon sa impyerno dahil pagod ka na hirap ka na, hindi ka na makaalis pa. Pero hindi ka na mamamatay doon. Yun na yung kasasadlakan ng kaluluwa mo. Doon ka na talaga. Hindi ka na makakalabas doon. Ang chance ng tao para magbalik loob sa Espiritu Santo, magagawa mo lang yun hanggat naririto ka pa sa lupa. Hanggat nananahan pa ang Espiritu Santo sa katawan mo. Kaya si Chris Aquino, hanggat buhay ka pa, sinasabi ko sa'yo, kilalanin mo ang Espiritu Santo sa katawan mo na siyang iyong Diyos. Magpakumbaba ka. Humingi ka ng kapatawaran sa Espiritu Santo. At kung ang Espiritu Santo ay talagang bubuhayin ka niya, pahahabain niya ang buhay mo, pagagalingin ka niya, nasa kamay niya yun. Siya ang makapangyarihan. Siya yung nagbigay ng buhay, siya yung may karapatang umalis ng buhay sa ating mga tao. Kaya tayong mga tao, hindi tayo pwede magsabi na lalaban ako para sa buhay ko. Ang may hawak na ng buhay mo yung Espiritu Santo, paano ka lalaban? Siya yung may hawak ng future mo kung saan ka pupunta. Kung inibig mo ang Espiritu Santo, obviously kasama ka ng Espiritu Santo, kasama ka ni Kristo. Pag kinalaban mo ang Espiritu Santo, obviously ang kaluluwa mo wala sa panig ng Espiritu Santo, wala sa panig ni Kristo. Nasa panig ng demonyo si Satanas. So, eto yung sinasabi ko sa inyo. Ibigin nyo ang Espiritu Santo sa katawan nyo. Dahil ang Espiritu Santo lang ang magbibigay sa ating mga tao ng totoong kakontentuhan sa buhay, kasiyahan, kalayaan, kapayapaan, na hindi kayang bilhin ng pera. Mabubuhay ka dito ng malaya, mapayapa, kahit anong nakikita mong kaguluhan dito sa mundo. Hindi ka mababahala dahil alam mo na may hawak ng buhay mo yung Espiritu Santo. Alam mo na traveler ka lang dito sa mundo. Alam mo nang mawala ka man dito sa mundo, ready ka na. Dahil alam mo na may hawak ng buhay mo yung Espiritu Santo. Ako, ready na ako. Kung babawin ng Espiritu Santo ang buhay ko, ngayong araw, ready na ako. Dahil alam ko na siyang may hawak ng buhay ko. Pero kung ako, gusto ng Panginoon na pahabain pa ang buhay ko, para magsilbi pa sa Kanya, pahahabain pa rin ng Espiritu Santo ang buhay ko. Ito yung katotohanan. Ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo na siya ng iisang Espiritu na nananahan sa katawan nating mga tao ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. At walang sino mang sinungaling at ipokrito na makapanlilin lang sa Espiritu Santo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!